Ngayon, mga bossing, eto may pinag-uusapan sila sa SMNI. Ano po? Pinag-uusapan yata nila si si Attorney Claire. Oh, Biruin mo naman, hindi naman eto, ano yung sinulat nyo dyan? Ano yun? Paring RJ. Sino tong si Paring RJ? Bagong host ng SMNI? Para kung saan na lang pumupulot ang SMNI ng host. Dati yung mga vlogger nila. Oh, no? Oy, ikaw, vlogger ka? Ano, sino suportahan mo? Si Duterte ho ako. Oh, pagkapangit-pangit ng blouse. Sorry na. Sorry na. No. Duterte po sinusuportahan ko. Okay, halika. Halika dito. Ikaw, host ka na ng SMNI. Nung panahon ho, mga kababayan, nang nandyan pa si Boss Mike Abe, kahit pa paano ang ganda ng balita. Minsan na nga lang ho makakuha ng maayos na tagapagsalita doon sa kanilang programa, mga kababayan. Gusto pa si Buloyski lang ang masusunod. Hindi ubra kay Mike Abe yun. 'Di ba? Tingin ko mga bossing, doon yun ang umpisang pagbagsak ni Kibuloy. Doon po nag-umpisang magkandaletse-letse ang buhay ni Kibuloy. Ayun, himas rehas, hirap matulog. Bakit hirap matulog, Mark? Hindi tayo, minsan may komportable tayong higa na nakaganyan di ba? Nakaganyan, tagilid. Hindi pwedeng gawin ni Buloski yun. Lalo na madaming katabi. Pagka pumihit siya sa kanan, nako, biglang may tututok. Galing sa kaliwa. Mauuros yung wet packs. Pagka pumihit naman sa kaliwa, gumanon, nako, baka biglang may tumutok naman, galing sa kanan. Kaya kapag ka natulog, malamang, ganyan lang. Walang tutukan. Bawal manutok. No, straight lang. Pero tingin ko si Roque, kapag kahuyan, umuwi ng Pilipinas o nabalik ng Pilipinas, nako. Ngayong araw, sa kaliwa. sa kaliwa ang tutok. Bukas, sa kanan ang tutok. Sa susunod, sabihin, ito Hindi na nararamdaman. Sa susunod na araw, sorry doon sa mga kumakain, sorry, ayan, yung iba, nagagabihan, nanananghalian, nag-aalmusal, sorry, Ano to, brownies to. Hindi ko na naramdaman. Na-ebak na pala ako. Sige, tuloy na natin tong sa SMNI. Just ko naman kasi, kung sino-sino na lang. Pwede ka? Ano po gagawin? Host ng SMNI. Sige, okay ako. Duterte naman ako yan. Hindi ko kilala kasi. Game! Paring RJ, balita mo. Ang weird kasi, biruin mo naman, hindi naman yan si Lisa Marcos, hindi naman yan hinalal ng taong bayan Ang trabaho mo magbigay ka ng mga gandang ginawa. Sige, sabihin na natin hindi yan. Saglit lang. Kasi bakit pinagtatanggol? Dinidepensahan ni Attorney Claire si First Lady Lisa Marcos? Kaya nagagalit kayo? Barado na kayo doon. Doon sa nilabas nung police station o police ng Beverly Hills. Wala na kayo doon. Tapos na kayo doon. Galit kayo kasi pinagtanggol din ni Attorney Claire. 'Di ba? Asawa ng Pangulo naman 'yan. Asawa ng Pangulo. Tsaka dapat lang ipagtanggol kapag ka binibiktima ng fake news. Trabaho mo ipagtanggol si Marcos Jr. Okay? Si Marcos Jr. kasi diyan ka nagtatrabaho. At diyan ayan ang amo mo. Pero nakita nyo, no? Estasyon pa ba sila? Wala na yata, no? Mga vlogger na lang ho ito, mga kababayan.
Mga vlogger-vlogger na lang ho ito. Kaya wag din kayong magagalit sa amin kung Buloyski ang tawag namin. Diyan sa ano, diyan sa pastor ninyo. Wala naman kayong galang sa Pangulo. Ba't na may gagalang si Buloyski? Di umano, rapist. Pagtataka tayo, parang ano siya, alam mo yung isda kasi nahuhuli sa bibig eh. Nadali siya dyan eh. Parang nagpain ng mga Pilipino. Sandali. Ang isda nahuhuli sa sariling bibig. Dadami siya dyan. Ano? Putragis na yan. Sige nga, paliwanag mo. Uulitin ko, atras ko. Hindi ko naintindihan eh. Hindi ko alam kung ano siya sabi mo. Trabaho. At dyan ayan ang amo mo. Pero, pagtataka tayo, parang ano siya, alam mo yung isda kasi nahuhuli sa bibig eh. Nadali Ang isda nahuhuli sa bibig. Dada. huli sa bibig eh. Nadali siya dyan eh. Parang Dadali, dadami o ano? Dadali, sige. Pagpalagay na natin yon. nagpain ng mga Pilipino na magsalita ka patungkol dito kay Lisa. Nagpain ang mga Pilipino na magsalita ka patungkol. Nadali. Nadali sa dyan. Nagpain ang mga Pilipino na magsalita ka patungkol kay Lisa Marcos. Ha? Paano magpapain ang mamamayang Pilipino? Ang mamamayang Pilipino nakikinig lang sa mga vloggers, nakikinig lang sa mga tagapagbalita. Di ba? Ang mga nagpapain ko sa Kaliman yung mga DDS. Di ba? Pero paano nadali siya dyan? Sige nga, explain mo. Kay Lisa Marcos. Ang hindi niya, imbes na sabihin niya na hindi po ako pwedeng magsalita dyan kasi hindi naman ako spokesperson ni Lisa Marcos, di ba? Kasi hindi naman yan halal ng taong bayan at hindi naman yan ang aking boss. Ganun sana ang sinabi mo. Hindi, sumagot siya. Kumagat siya dun sa pain. Ayan na nangyari, nadali siya ngayon at nahirapan siya dun. May pa-script-script ka pa na kung ano sinabi. Parang ang gusto niyang sabihin lang dito, mga kababayan, hindi dapat siya sumagot para doon sa First Lady. Ganun kababaw yung pinag-uusapan sa SMNI na lang. Ganun kababaw na lang. Yung pinag-uusapan naman, fake news. Babaw na dyan sa SMNI, Sabi mo na, alam mo yon na pasensya na, nakakalungkot kasi ang private matter na taong bayan ay ang namatay, pinag-uusapan pa natin. Alam mo yon, hindi mo dapat ano naman? Nakakalungkot naman talagang isipin na nawala na yung tao kaso eto pinag-uusapan pa din natin na hindi naman dapat na idinidikit nyo lang kay Atty. Claire. Idinidikit nyo lang kay First Lady Lisa Marcos. Na hindi naman dapat, wala naman kasing ganung issue. Dahil mga kababayan, kung talagang sabit dyan si First Lady, malamang po wala sa Pilipinas yan. Malamang po nandoon pa din ho yan. Kahit pa First Lady ng Pilipinas yan, alam ho natin kung gaano po ka-powerful ang Estados Unidos. Ano ba yung sinasabi? Ano ba talaga ina-explain niya? Ulit ka natin. Hindi ko puputulin, ha? Hindi ako magsasalita. Hindi ko talaga magets yung ina-explain niya. Paikot-ikot eh. Sige nga, isang mahaba. nagpain ng mga Pilipino na magsalita ka patungkol dito kay Lisa. Okay. Kay Lisa Marcos. Ang hindi Pilipino nagpain. Nakikinig lang ang mga Pilipino. niya, imbes na sabihin niya na hindi po ako pwedeng magsalita dyan kasi hindi naman ako spokesperson ni Lisa Marcos. Di ba? So pwede naman siya. Pwede niya namang sabihin na fake news po yan. Di ba? Porket ba? Ako spokesperson lang ni Bongbong Marcos, hindi ako pwedeng magsalita. Diyan. Alam mo na fake news? Hahayaan mo lang? Di ba? Lisa Gon, Ma'am Forever, shout out po sa inyo. At Danny Salameda, hahayaan mo lang? Kasi hindi naman yan halal ng taong bayan at hindi naman yan ang aking boss. Ganun sana. Ang ipinapaliwanag lang hindi pwede o hindi dapat nagsalita si Lisa si First Lady si Atty. Claire
about kay Lisa Marcos. Babaw nyo dyan, ha? Ano ang sinabi mo? Hindi, sumagot siya. Kumagat siya dun sa pain. Ayan na nangyari, nadali siya ngayon at nahirapan siya dun. May pa-script-script ka pa na kung ano sinasabi mo, na alam mo yon na pasensya na, nakakalungkot kasi ang private matter na taong bayan ay ang namatay, pinag-uusapan pa natin. Alam mo yon, hindi mo dapat na sabihin na yung mga bagay na yon at hindi mo na dapat Ha? Semenay! Semenay! Sino ba to kinuha nyo? Paikot-ikot. Biruin mo pati po yung, pasensya na po kasi ganito, hindi na po natin dapat pinag-uusapan itong mga ito, lalo na po, may mga naulilang pamilya, syempre malungkot po sila, hindi na po dapat na huhukay o nahahalungkat ito. No? Kaya lang po lumalabas kasi merong mga tao na nagdidikit kay First Lady Lisa Marcos, pati yun yung pagpapasensya. Alam mo, hindi na dapat sabihin. King nanay nyo. ang gulo nyo dyan! No? Okay. ipagtanggol si Lisa Marcos kasi hindi naman siya halalang taong bayan. Hindi naman Oh, anong problema doon? Asawa ng Pangulo. Fake news yung pinapakalat. Anong masama doon? Anong mali doon? Anak na tipaklong naman, no? siya public servant. Bakit mo pinagtanggol? Oh, bawal. Bawal pala magtanggol. No, kahit na po pala fake news yung kumakalat, bawal magsalita kasi hindi ka spokesperson ni First Lady. Yung pala yung gusto niyang sabihin. Bakit mo pinagtanggol? Di ba okay lang nga dapat yun para maiwasan yung fake news? Ako, hindi naman ako spokesperson ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman ako spokesperson ni Lisa Araneta Marcos. Pero kailangan ko pong sabihin, kailangan ko linawin sa mamamayang Pilipino na wala pong katotohanan yung kumakalat na balita. Dahil ayaw kong mabiktima ang mamamayang Pilipino ng peking impormasyon. Diba? Oh. Sabi ni INC, paano kung ang pinsan mo may kaaway, hindi mo ba aawatin? Eto, yung courtesy resignation, parang ano lang to pahapyaw o parang pahinga niya. Yun. Pahinga ka muna kasi stress ka na eh. Naku, ginawa na. Ginawa na naman ho, mga Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Ano? Yung Semenay, wala na, paubos na po to. Magsimula po doon kay Mike Abe na napakaayos na tagapagbalita nila hanggang sa ganito na lang po.